Pero sa pagdating ng ating Panginoong Yesus ay nabigyan tayo ng kaliwanagan sa mundong ito, di ba? Na although ang buhay natin, posibleng napapariwara tayo, di ba? Pero kapag nagbalik loob tayo sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos, is may isasaayos niya ang takbo ng ating buhay, di ba? And basta pasakop lang tayo sa ating Panginoon. And yun nga, sabi magtiwala tayo, di ba? Yung sasabihin natin na parang kumbaga imposible na kasi ang sama na ng mundo, ang dami na nangyari dito sa mundo. Pero sabi nga, huwag tayong manangan sa do not lean on your own understanding. Let us focus our eyes into the Lord, which is the light of this world, di ba? Na kagaya si Pedro during that time, di ba? Nakasama siya ng mga kawal, ng mga may mga masamang binabalak, masamang gustong gawin sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Si Pedro naman, during that time is hindi pa kasi na nagagawa yung pagdedenial na tungkol sa ating Panginoong Jesus. Nakasama siya ng ating Panginoon. Pero yun nga, magbabalik loob siya and magiging very effective siya na apostle at nag-start ng first church during their time, di ba? So, yun, pasakop lang tayo and magtiwala tayo na ang Panginoon ay walang hindi kayang gawin sa buhay natin, di ba? Kahit para sa atin napaka-imposible na magbago. Halimbawa, isang tao, isang mahal sa buhay, isang kakilala, di ba? Pero wag natin tuldukan ang mga tao. Kahit gaano pa yan kasama, sa Panginoon walang imposible kapag ginusto ng Panginoon na mapagbago yung tao mo. So, ang magagawa natin, what we can do to that person is we continue to pray for that person and, eventually, ang Diyos ang gagawa ng paraan para magbago at magkaroon ng liwanag ang buhay ng tao yun, di ba? Yung paniniwala ng mga tao, sinasabi sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung sa sikat na commercial ng electricity. Sabi sa Meralco, may liwanag ang buhay. Pero sa ating mga Christian at mga naniniwala at believers na ating Panginoon, sa Panginoong Jesus, may liwanag ang buhay. So, let the light of God shine upon us sa lahat ng mga tao makakasalamuhan natin or makikilala. So, hanggang dyan na naman po ating sharing ng devotion video at nga po ay meron kayong natutunan sa ating devotion ngayon and let us all close into prayer. So, amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa panibagong kaalaman na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Dalangin namin na may natutunan po ang bawat isa, Panginoon. Tunay nga na kayo ang tunay na liwanag ng mundong madilim, Panginoon, ng aming buhay na madilim, Panginoon. Let your light shine upon us, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, sino man ang mga dumadako sa mga financial na problema, Panginoon, let us all know, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon, at hindi nyo hahayaan, Panginoon, na malugmok sa mga utang at sa kahirapan ang mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, but you have a great plan for all of us, Panginoon, kagaya sa Jeremiah 29:11, Panginoon. And we know, Lord God, na makakalaya ang bawat isa na dumadanas ng mga pinansyal na problema sa trabaho man ito o sa negosyo o kung naloko man sila tungkol sa pinansyal, Panginoon, at sa lahat ng aspeto pa ng aming buhay. Ngayon din po, Lord God, we pray din po para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Kaya nagtitiwala kami na ang mga sakit at karamdaman, whether it's malala or hindi man, Panginoon, ay kayang-kaya at walang imposible sa inyo na pagalingin ang bawat sakit na mayroon ang bawat tao, Panginoon. At kung inyong kalooban, Panginoon, ay ang lisanin na ng mga kakilala, mahal sa buhay namin, Panginoon, ang buhay dito sa lupa, Panginoon, ay matanggap at ang comfort ninyo, Panginoon, ang humaliw sa bawat mga mahal sa buhay na maiiwanan ng mga mahal nila sa buhay na pumanaw na, Panginoon. And we are rest assured, Panginoon, that they are resting in your kingdom and in your presence, Panginoon. At nakikita na nila kayo ng harapan, Panginoon. We know, Lord God, na makakasama rin namin sila sa pag ang aming buhay na ipinahiram ninyo, Panginoon, ay amin ang kailangang ibalik at isauli sa inyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, prophets,
mga teachers, Panginoon, mga workers, Panginoon, leaders at missionaries, Panginoon, gayon din sa mga regular members, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang mag-provide sa lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, lalo higit, Panginoon, ang mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo na kinakasangkapan ninyo upang maabot ang lahat ng lugar sa buong mundo, Panginoon, maging ito man ay sa labas ng planeta, Panginoon, hanggang kung sa Pluto, Panginoon, ay may tao, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na maaabot sila ng inyong mabuting balita, Panginoon. And we also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, that the economic growth and the progress of the Philippines, Panginoon, to all the leaders, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, will be God-fearing, honoring you, and